Dominant Protector. Credit to the author. 4091100. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Melba po, papalitan ko ng Melvin, may error po kasi sa last episode. Hindi ko matrace yung mga gender ng mga character at paiba-iba po kasi ang mga pangalan kaya mahirapan pag-edit natin. Halos nasa lagpas kalahati pa lang po tayo, sana ay matapos natin ng maayos. Salamat po. Ayos lang, wala kang dapat alalahanin sa akin. May dala akong mapa, at makakabalik ako ng walang aerial spirit beast. Sabi ni Terence, umiling-iling. Bukod sa paghahanap ng mga kabute sa yugto ng buhay, ang iba pang layunin ng paglalakbay na ito ay upang makakuha ng karanasan at makalusot. Kung gagamit siya ng aerial spirit beast para bumalik, hindi ito magiging epektibo. Kung ganoon, sige. Senior, babalik muna kami. Kung may kailangan ka sa hinaharap, pumunta ka sa Green Cloud Pavilion para hanapin ako. Siguradong dadaan tayong dalawa sa apoy at tubig para sa senior. Agad na itinaas ni Minerva ang kanyang ulo at sumipol, tinawag ang espiritong ibon na umiikot sa itaas ng kanyang ulo. Ay nalalayan niya si Rufus at aalis na sana. Ngunit sa oras na ito, biglang inabot ni Terence at pinigilan sila, seryoso ang kanyang ekspresyon, teka. Si Minerva at Terence ay nagulat at natakot. Akala nila ay magbabago ang isip ni Terence at babawiin ang Wando Golden Core Fruit. May darating, sabi ni Terence. Huwag ka munang umalis, tumakbo ka muna sa direksyong ito. I'll cover you guys. Sumenyas na si Jade, at naramdaman ni Terence ang napakalakas na aura na mabilis na papalapit sa kanila. Kung si Minerva ay umalis ngayon, siya ay masyadong halatang target at madaling ma-target. Minerva at Terence sa wakas ay napagtanto na hindi nila naiintindihan si Terence. Nahihiya sila, ngunit nang makita ang seryosong ekspresyon ni Terence, alam nilang apurahan ang sitwasyon. Hindi na sila nagsalita pa at umalis na kasama ang espiritong ibon matapos sabihin sa nakatatanda na mag-ingat. Pinanood ni Terence ang dalawa na umalis at nagpatuloy sa paghihintay. Mula sa halatang intensyon ng kabilang partido na mabilis na lumapit, naramdaman niyang narito rin ang kabilang partido para sa Wando Golden Core Fruit. Hindi nagtagal, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa edad na 40 ang lumitaw sa ibabaw ng ulo ni Terence sa kanyang lumilipad na espiritong hayop. Tumingin siya sa lupa at lumapag sa harap ni Terence. Malamig na tumingin kay Terence ang nasa katanghaliang gulang, ang mantis stalks ang cicada, walang kamalay-malay sa likod ng oriole. Hindi ko inaasahan na ang isang munting maya na tulad mo ay matatalo ako nito. Ano pa ang hinihintay mo? Bilasan mo at ilabas mo ito. Ano ito? Nagkunwari si Terence na nalilito. Isa ka lang Pigplate Foundation Establishment Cultivator, at nang-ahas kang maglaro ng mga trick sa akin. Fine, pagkatapos ay hindi mo na kailangang kunin ito. Kapag namatay ka, personal kong mahahanap ito mula sa iyo. Sa sandaling matapos magsalita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, tumaas ang kanyang aura, at ang kanyang dating makapangyarihang aura ay naging mas nakakatakot at marahas. Nagulat si Terence mula sa aura, ang lalaking ito ay kahit isang mid-stage golden core. Naisip ni Terence na ang pinakamalakas na tao na pumunta sa bundok na ito ay nasa karamihan ng mga foundation stage cultivator, at hindi magiging madali para sa kanila na makilala ang isang golden core stage cultivator. Pagkatapos ng lahat, sinong Golden Core Stage Cultivator ang magpapababa ng kanilang sarili upang pumunta sa isang lugar na tulad nito upang mangolekta ng mga halamang gamot? Ngunit hindi niya inaasahan na hindi lang isang eksperto sa Jindan ang kanyang makikilala, kundi isang eksperto sa gitnang Jindan. Ito ay isang hindi pa nagagawang malakas na kaaway. Nabigla pa rin si Terence nang kumilos ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa isang casual na pagwagayway ng kanyang kamay, isang malaking kuko na nabuo mula sa purong enerhiya ang lumitaw sa itaas ng ulo ni Terence nang walang babala. Kung hindi dahil sa mabilis na reaksyon ni Terence at mga butterfly microsteps, nasugatan siya ng husto o napatay pa sa pag-ataking ito. Ang isang dalubhasa sa entablado sa gitna ng Jedan ay talagang hindi dapat gawing trifle.
Nanlamig ang puso ni Terence, ngunit bago pa siya makahinga ng maluwag, dalawa pang higanteng kuko ang lumapit sa kanya, na sinundan ng malamig na ngiti ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. You're only at the peak of the late foundation establishment stage. Para makatakas sa mga kuko ko, hindi ka ordinaryo. Sayang at hindi ka makakatakas sa kamatayan ngayon. Ang dalawang higanteng kuko ay nagmula sa kaliwa at kanan, hindi nagbibigay kay Terence ng pagkakataong mag-react at dodge. Kahit may butterfly microstep, hindi niya ito tuluyang naiwasan sa pagkakataong ito. Ang pagtakas ay haantong lamang sa kamatayan. Walang magawa, kinailangan ni Terence na bumangon ang sarili at harapin ito. Ang ika-28 na estilo ng Wildfire 8 trigrams palm. Kinagat ni Terence ang kanyang mga ngipin habang pinipili niya ang isa sa mga kuko at hinampis ito. Sumunod siya ng malapit sa likuran, handa na siyang lumabas sa paligid. Ito ang pinakamalakas na kasanayan na mayroon siya sa sandaling ito. Kung hindi man lang siya makalusot sa kuko, siya ay nasa matinding problema. Boom! Ang Wildfire na 8 trigram palm ay tumama sa The Giant Claw ng walang anumang suspense. Ang walang kapantay na brutal na si Zinchi ay bumangga ng husto, na agad na nagdulot ng isang kakila-kilabot na bagyo. Ang mga damo at mga puno sa loob ng isang radius na 1,000 talampakan ay lahat ay patag. Ang bagyong dulot ng makapangyarihang si Zinchi ay tumalon sa kalangitan, na sumasakop sa langit at araw sa isang sandali, na parang ang katapusan ng mundo ay dumating na. It's no less than the power of an early Jiedan stage cultivator. Saan ka ba nanggaling? Hindi napigilan ng nasa katanghaliang gulang na masimangot. Ang isang ordinaryong eksperto sa tuktok ng huling yugto ng Foundation Building Realm ay hindi makakapag-iwan ng kompletong bangkay na may iisang kuko, lalo pa bang labanan ang kanyang higanteng kuko. Itong batang ito sa harap niya ay isang ganap na anomalya. Gayunpaman, kahit na ito ay maihahambing sa kapangyarihan ng maagang yugto ng Jiedan, kumpara sa kanya, na isang tunay na master ng gitnang yugto ng Jiedan, ito ay malayo pa rin. Sila ay hindi sa parehong antas sa lahat. Bang! Bang! Sa kaguluhan, ang katawan ni Terence ay lumipad pabalik na parang isang palaso, at iniluwa niya ang isang subo ng matingkad na pulang dugo. Nagkaroon na siya ng matinding pinsala sa loob. Ang 28 anyo ng ligaw na apoy na 8 trigram palm ay hindi makaharang sa kuko, at pinawalang bisa lamang ang isang bahagi ng kapangyarihan nito. Bagamat hindi direktang napatay si Terence, ang kanyang mga panloob na organo ay lahat ay nalipat mula sa epekto. Ang kanyang tiyan ay nasa gulo, at ang sitwasyon ay nag-aalala. Oh! Talagang hindi siya namatay. Kayong little brat, talagang tiningnan mo ako sa iyo sa isang bagong ilaw. Ang isang tanging yugto ng late foundation na nagawang hawakan hanggang ngayon, maaari kang isaalang-alang na isang bihirang henyo. Sayang lang at hindi ko pa naiintindihan kung paano pahalagahan ang talento. Ang mas nakakahiya ay ang pinaka-hobby ko ay ang pumatay ng henyo. Ngumisi ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Habang nagsasalita siya, naging sobrang malamig at mabangis ang ekspresyon ng lalaki. Dalawa pang higanteng kuko ang lumitaw mula sa manipis na hangin, at sa pagkakataong ito, naririnig pa ni Terence ang mahinang dagandong ng isang sinaunang hayop. Nagbago ang mukha ni Terence. Hindi niya pinansin ang sakit sa kanyang mga organo at buong lakas niyang binuhay ang butterfly microsteps. Boom! Ang mga halaman ay lumipad kung saan-saan habang si Terence ay muling tinamaan ng The Giant Claw. Siya ay pinalipad muli ng dalisay na enerhiya, at ang kanyang mga malubhang pinsala sa loob ay lumala. Kung magpapatuloy ito, siguradong mamamatay ako ngayon. Alam ni Terence na siya ay nasa buhay o kamatayan na sitwasyon kung hindi siya makabuo ng isang epektibong plano, mamamatay siya dito sa susunod na sandali. Ayaw mo pa rin sumuko. Pero, gusto kong makakita ng mga henyong tulad mo na nahihirapan sa pintuan ng kamatayan. Nakakabusog talaga. Ha. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumawa, nasiyahan sa kanyang sarili. Handa siyang mag-atake muli at patayin si Terence. 4,072. Gayunpaman, sa sandaling ito, nanginginig ang kamay ni Terence at lumitaw sa kanyang kamay ang 3 pambihirang prutas na tila gininto ang core. Sila ang Wando Golden Core Fruits. Anong ibig mong sabihin? Ngayon gusto mo nang sumuko?
Sinasabi ko sa'yo, huli na ang lahat. Saglit na natigilan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nang bumalik siya sa katinoan ay napamura siya ng mayabang. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay agad na nagyelo, at ang kanyang mukha ay napuno ng kahihiyan at galit dahil sa pagtuloko. Hindi man lang inilabas ni Terence ang 3 prutas para sa kanya, itinapon niya ito sa kailaliman ng kagubatan na may tinging, kung hindi ko makuha ang mga ito, makakalimutan mo ang pagkuha nito. F***sake. Nagsimulang manginig ang mukha ng nasa katanghaliang gulang habang pinagmamasdan ang Wando Golden Core Fruit na nahuhulog sa kagubatan. Gusto niyang punitin si Terence ngayon din. Gayunpaman, hindi na siya nang ahas na habulin pa si Terence. Siya ay 200% sigurado na kaya niyang patayin si Terence, ngunit ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ibalik ang Wando Golden Core Fruit. Kahit na alam niyang sinusubukan ni Terence na tumakas, wala siyang pagpipilian kundi ang mahulog sa kanyang bitag. Pagkatapos ng lahat, mayroong hindi mabilang na makapangyarihang mga espiritong hayop na nagtatago sa kagubatan. Kung babaliwalain lang niya ang mga ito, ang 3 Wando Golden Core Fruits ay maaaring kinain na ng mga dumaraan na spirit beast sa oras na bumalik siya pagkatapos niyang habulin si Terence. Ang dahilan kung bakit hindi kinakain ng 5 matataas na espiritual na hayop ang Wando Golden Core Fruit ay hindi pa ito hinog. Maaari silang maghintay ng ilang sandali pa. Ngunit ngayong napites na ito, mabilis itong malalanta kung hindi nila ito kakainin. Ang mga espiritual na hayop na ito ay hindi hanggal. Kapag nalaman nila, siguradong kakainin nila ito agad. Kung talagang nangyari iyon, kahit napatayin ng nasa katanghaliang lalaki si Terence para ilabas ang kanyang galit, wala itong silbi. Hahayaan kitang mabuhay ng kaunti. Kapag nakuha ko ang Wando Golden Core Fruit, mamamatay ka pa rin ngayon. Nagmura ang medyo may edad na lalaki. Tumalikod siya at tumakbo sa direksyon ng Wando Golden Core Fruit. Desidido siyang makuha ito. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay sumugod sa masukal na kagubatan. Itinaas niya sa sukdulan ang kanyang mapagmataas na aura at tinakot ang lahat ng espiritong hayop sa loob ng ilang milya. Kahit na ang paggawa nito sa lugar na ito ay kainahinala sa paghingi ng gulo, kailangan niyang tiyakin na ang Wando Golden Core Fruit ay hindi kakainin ng mga espiritong hayop. Wala siyang choice kundi gawin ito. I'm so mad. Saan itinapon ng batang ito ang Wando Golden Core Fruit? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit habang pinagmamasdan si Terence na tumakbo palayo, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ibalik muna ang item. Ang hitsura ng Wando Golden Core Fruit ay nakasisilaw. Gayunpaman, kahit isang Diyos ay hindi ito madaling mahanap sa masukal na kagubatan na ito. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay hindi tulad ng mga tao at espiritong hayop na nakadarama ng halatang pagbabago sa aura. Ang tanging pagpipilian na natitira para sa nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang maging tulad ng isang ordinaryong tao, paulit-ulit na itinatabi ang damo at tumitingin sa bawat pulgada gamit ang mata. Nagpatuloy ito sa kalahating oras ng insenso bago tuluyang natagpuan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang Wando Golden Core Fruit. Binaril ito sa puno ng isang higanteng puno, ngunit hindi ito napinsala. Siguradong gumamit si Terence ng ilang kasanayan para protektahan ito ng purong chi. Tuwang-tuwa ang nasa katanghaliang lalaki nang makita ito at agad na humakbang para kunin ito. Gayunpaman, sa oras na ito, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng babala ang bumangon sa kanyang puso. Marahil ay nakaakit tayo ng makapangyarihang espiritong hayop. Sumimangot ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at bago niya maisip kung ano ang nangyayari, isang figure ang nahulog mula sa langit sa itaas niya nang walang anumang babala. Si Terence, nakakatakas lang. Hindi niya akalain na babalik si Terence kapag hinahanap niya ang Wando Golden Core Fruit. Kakatakas lang ni Terence sa kanya. Hindi niya alam ang biglaang pagsulpot ni Terence at hindi talaga siya handa para dito. Sa isang labanan sa pagitan ng mga masters, ang isang sandali ng pagkagambala ay kadalasang sapat upang maging isang nakamamatay na kapintasan. Tuwang-tuwa si Terence nang makita niya ang reaksyon ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagtakbo gamit ang mga butterfly microsteps.
Hanggat nahuli niya ang mga ito ng walang pag-iingat, maaari niyang baligtarin ang passive na sitwasyon ng pagiging suppressed ngayon at makakuha ng pagkakataon na maglunsad ng isang sorpresang pag-atake. Naglakas loob ka talagang bumalik at tambangan ako. Sa sobrang lakas mo, paano kung hahayaan kitang kumilos? Hindi mo talaga alam ang kalawakan ng langit at lupa. Kahit na nahuli siya at nahulog sa isang pasibo na posisyon, nanatiling mayabang ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nalaman na niya ang lakas ni Terence mula sa palitan, ngayon lang siya ay nasa early Golden Core level, at hindi iyon sapat para labanan ang mid Golden Core. Gayunpaman, nang bumaba si Terence mula sa langit at pinagsama ang energy bomb at ang fire bomb sa kanyang mga kamay, sa wakas ay nagbago at namutla ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Anong klaseng halimaw ang batang ito? Ang paglipat na ito ay hindi lamang sa maagang yugto ng Golden Core Realm, ngunit maging ang gitnang yugto ng Golden Core Realm ay ganoon lang. Boom! Ang malaking Sierra Sky Known Mountain ay biglang nanginig, at hindi mabilang na mga espiritong hayop ang nagkalat sa gulat. Maging ang malawak na karagatan sa magkabilang panig ay biglang lumundag ng malalaking alon na hindi mapatahimik ng mahabang panahon. Hindi siya namatay kahit na pagkatapos. Tumingin si Terence sa higanteng butas sa kanyang harapan habang tinitiis niya ang sakit. Nadurog ang puso niya nang hindi niya mahanap ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nagamit na niya ang kanyang pinakamalakas na trump card, at kung hindi pa rin niya mapatay ang kanyang kalaban, hindi talaga alam ni Terence kung ano ang gagawin. Gaya ng inaasahan sa isang mid-stage na Golden Core Practitioner, ang pakikipaglaban hanggang kamatayan sa napakalakas na kalaban ay sobra pa rin para sa kanya. Ngunit sa kabutihang palad, mula sa pool ng dugo sa lupa, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi bababa sa kalahating patay matapos ang huling pag-atake na iyon. Masyado siyang nasaktan kaya hindi na siya naglakas loob na lumaban pa. Kung hindi, pinatay na sana niya si Terence sa halip na umalis. Sa sitwasyong ito, hindi nang ahas si Terence na manatili pa. Pinulot niya ang Wando Golden Core Fruit at pumili ng direksyon na tatakbo. Kung tumalikod ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, siguradong patay na siya sa kanyang kasalukuyang estado. Siya ay nasugatan ng husto, at ngayong nanganganib na siya sa isa't isa na pagkawasak upang maisaaktibo ang kanyang ultimong galaw, sunod-sunod na alon ng pagkahilo ang nagsimulang tumama sa mga ugat ni Terence. Kahit na hindi na siya umatake, baka mawalan lang siya ng malay at mahulog sa mismong lugar. Pinilit niya ang kanyang sarili na panatilihin ang kanyang huling piraso ng kamalayan at tumakbo kung sino ang nakakaalam kung gaano katagal sa kanyang mga pinsala. Nakalabas na siya sa hangganan ng bundok ng Hukay Sierra at may nakita siyang daan na gawa ng tao sa kanyang harapan. Nakahinga siya ng maluwag at nahimete sa lupa. Kahit si Terence mismo ay hindi alam na pagkatapos niyang mawalan ng malay, ang kanyang mekanismo sa pagprotekta sa sarili ay na-activate, at siya ay napilitang pumunta sa Jade Space para gumaling. 4,973. Nakahiga si Terence na walang malay sa gilid ng kalsada sa loob ng kalahating araw, hindi gumagalaw kahit isang pulgada mula simula hanggang matapos. Sa kabutihang palad, nakaalis na siya sa lugar ng bundok ng Sierra, kung hindi ay nahulog na siya sa bibig ng isang malakas na espiritong hayop. Sa wakas, isang grupo ng mga tao ang dumating mula sa malayo at huminto sa tabi ng walang malay na si Terence. Bakit ka tumigil? Isang mapangakit na boses ng babae ang nanggaling sa isang marangyang karwahe na binago ng isang espiritong hayop. Lumapit ang isa sa mga disipulo upang tingnan si Terence at iniulat, "Misito, nakakita kami ng isang nasugatan at walang malay na magsasaka. Ano sa tingin mo? O, lalaki ba o babae?" Nagmamadaling tanong ng babaeng tumawag kay Misito. "Lalaki." Sumagot ang kasamang alagad. "That's great. Naubos ko na talaga ang mga bakal kong sapatos sa mahabang paghahanap, pero nahanap ko ito ng walang kahirap-hirap. Bilasan mo itong dalhin para makita ko." Agad namang inutusan ni Misito na may magbukas ng pinto ng sasakyan at matikas na lumabas ng sasakyan. Ang mukha ng babaeng ito ay parang peach blossom, natatakpan ng makeup ang mukha, at ang kanyang figure ay mainit at kaakit-akit. Maganang damit niya at kitang-kita ang maselang katawan niya. Maging ang mga taong matagal nang naglilingkod sa kanya ay hindi napigil ang malunok ang kanilang laway nang makita siya.
Sa partikular, ang natural na malandi na aura na ibinubugo mula sa kanyang katawan ay mas nakamamatay at hindi mapaglabanan. Hanapin siyang mabuti at tingnan kung ano ang kanyang background. Utos ni Miss Ito habang tinatitigan niya si Terence pataas at pababa gamit ang kanyang mga mata. Oo. Tinanggap ng disipulo ang utos at maingat na hinanap ang katawan ni Terence. Wala siyang nakita kundi isang mapa na may logo ng North Island Practitioners Union sa sulok. Miss Ito, kung hindi ako nagkakamali, ang taong ito ay dapat na isang cultivator mula sa North Island. Tsaka, kung titignan ang kanyang kasuotan, siya ay dapat maging isang rogue cultivator. Hindi siya mukhang isang alagad ng 3 pavilion ng North Island. Sumagot ang kasamang alagad. 1,000 na magsasaka mula sa North Island. Ang kaakit-akit na mga mata ni Miss Ito ay agad na kumarba sa mga crescent. Agad siyang ngumiti at sinabing, "Isn't that great? Carry him up and bring him back." Miss Ito, do you mean? Tanong ng kasamang disipulo na may pag-aalinlangan. Ngumiti ng nakakaloko si Miss Ito at mapang-akit na dinilaan ang mapupulang labi. I've decided to choose him. Hindi na kailangang ipagpatuloy ang paghahanap. Mabilis na tumango ang kasamang alagad, oo, kung gayon kailangan ba natin siyang gamutin? Kung titingnan ang mga sugat niya, kung hindi natin siya nailigtas, hindi siya dapat kumapit ng matagal. Well, ang sinabi mo ay may katuturan. Pagkatapos ay tretuhin natin siya, ngunit hindi namin kailangan ng masyadong mahusay na tableta. Magiging maayos ito hanggat maaari itong maibalik sa buhay. Mabilis itong kinuha ng disipulo at itinapat sa bibig ni Terence. Inihagis niya si Terence sa isang spirit-based carriage sa likod at patuloy na nagtanong, "Miss Ito, babalik na ba tayo?" Siyempre, balik tayo ngayon sa Nakajima. Puno ng pananabik ang tono ni Miss Ito. Oo. Agad na inutusan ng kasamang disipulo ang kanyang mga tauhan na magpalit ng direksyon at bumalik sa landas na kanilang pinanggalingan. Bagamat si Terence ay wala pa ring malay, ang kanyang espiritu ay halos ganap na nakabawi sa ilalim ng pagpapagaling ng Jade Space. Nararamdaman niya ang lahat ng malinaw sa kanyang banal na kahulugan. Nakikinig ka sa tono ni Miss Ito, baka naman may hindi mo masabi sa iba. Parang hindi ka mabuting tao na may malinis na puso, at parang may iba ka pang balak na isakay ako sa sasakyan. May specialized na guard na mag-aayos ng daan, at tinawag pa nila akong Miss. Bakit parang bumalik tayo sa sinaunang panahon? Hindi maiwasan ni Terence na magtaka. Gayunpaman, binigyan siya ng lalaki ng Class 3 Great Recovery Pill, na malaking tulong. Ngayong gumaling na ang essence spirit ni Terence, kailangan pa niya ng panahon para pagalingin ang kanyang mga pisikal na pinsala. Ang Class 3 Great Recovery Pill na ito ay makakatulong sa kanya na mas mabilis na makabawi. Makalipas ang kalahating araw, sa wakas ay nagising si Terence, at nagulat siya sa lokasyon ng karwahe. Halos nasa gilid sila ng mga bundok at kagubatan, isang hindi pamilyar na teritoryo. Kumunat ang noo ni Terence. Malabo niyang naalala na bago siya nawala ng malay, siya ay tumatakbo para sa kanyang buhay at halos nasa gilid ng Mount Sierra. Kung titingnan ang sitwasyon ngayon, malamang ay wala na siya sa saklaw ng Mount Sierra. Ni hindi niya mahanap ang kanyang kasalukuyang lokasyon sa mapa ng misyon na ibinigay ng North Island Practitioners Union. Sa pagkakaalam ni Terence, dalawa lang ang posibilidad kapag nakalabas na sila sa kabundukan ng North Island o ang gitnang isla. Ngunit si Terence ay walang impresyon sa paligid, at hindi niya ito may kumpara sa ruta sa mapa. Nangangahulugan ito na ang grupong ito ng mga tao ay malamang na hindi patungo sa North Island, ngunit sa gitnang isla. Nakuha ni Miss Ito ang ulat sa sandaling magising si Terence. Siya ay personal na lumapit sa kotse ni Terence at nagtanong sa mapang-akit na boses, "Ako si Ryan Cito, ang may-ari ng grupong ito. By the way, sino ka? Paano ka nagkaroon ng ganoong kabigat na pinsala, at sa isang mapanganib na lugar tulad ng Yukay Sierra Mountain? Salamat sa pagligtas sa akin, Miss Ito. Ako si Ford, isang solo practitioner mula sa North Island. Dumating ako sa Mount Sierra para sa isang misyon, ngunit inatake ako ng isang espiritong hayop." Sagot ni Terence nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Bagamat nahulaan niyang may iba pang intensyon ang baboy, hindi pa niya binalak na umalis.
Sa bagay, kagagaling lang niya sa mga sugat niya, at hindi niya alam kung nasaan siya. Hindi nakapakipakinabang ang mapa. Kung umalis siya sa kalahati, mahirap hanapin ang baboy kahit na nasa kanya ang baboy. Kung tutuusin, ang talento ng baboy ay para sa pangangaso ng kayamanan, hindi para sa paghahanap ng mga landas. Oh, nakikita ko. Walang pinaghihinalaan si Ryan. Matapos tumango ang kanyang ulo, bigla siyang sumandal at gumawa ng isang mapang-akit na pose. Narinig ko na sinawalang babaeng cultivator sa North Island. Sa palagay mo ba maganda ako? Napakurap si Terence, hindi lubos na nauunawaan ang nangyayari. Kung gagamit siya ng mga mata ng isang normal na tao para sukatin siya, ang misito na ito ay may katawan at hitsura maaari siyang ituring na isang bihirang kagandahan. Gayunpaman, mayroong isang bagay na nanliligaw sa kanya, at hindi ito nagustuhan ni Terence. Hindi niya maiwasang isipin ang ibang babae na kapareho niya ng aura, si Bella. Bukod dito, sa hitsura, ang Rhea na ito ay walang halaga kumpara sa kanyang mga kasintahan sa sekular na mundo. Maging ang kanyang little mistress, si Althea at Milky, ay mas mahusay kaysa sa kanya. Gayunpaman, kahit na ano, ang taong ito ay nagligtas lamang sa kanya. Kung hindi niya nakilala ang grupong ito ng mga tao at iniwan siyang walang malay sa kagubatan, sino ang nakakaalam kung siya ay kinain ng mga dumaraan na espiritong hayop? 4,974. Kaya naman, pinisil ni Terence ang kanyang ilong at sinabing, napakaganda ng Miss Sito. Siya ay kasing ganda ng isang diwata. Oh, really? Honest man ka talaga. Masayang tumawa si Ryan matapos marinig iyon. She then said, I also think na napakabayani mo. Maglakas loob kang gumawa ng misyon sa Hukay Sierra Mountain mag-isa. Ito ay bihira sa mundong ito, at nakakalungkot na makaligtaan ang isang pambihirang talento na tulad mo. Paano kung pumunta ka sa aming pamilya para magtrabaho? Ito. Nagulat si Terence. Sinusubukan niyang hulaan kung ano ang gustong gawin ng miss na ito, at hindi niya inaasahan na ganito ang biglaang kahilingan nito. Napangiti si Ryan sa nakita at itinaas ang baba ni Terence gamit ang kanyang kamay, at mapang-akit na dinidilaan ang kanyang mga labi. Kung papayag ka, bilang gantimpala, mapapangasawa ko sa iyo ang isa sa mga maid ng pamilya ko. Kahit na hindi siya kasing ganda ko, isa pa rin siyang kakaibang kagandahan. Basta't tumango ka, magiging iyo siya. Hindi mapigilan ni Terence na sumimangot parang isang pagsasabuatan. Unang ginamit ng B**H na ito ang kanyang katawan at mga salita upang pukawin ang kanyang pagnanasa, at pagkatapos ay sinabi niyang ikakasal siya sa isang magandang dalaga. Ang lahat ng ito ay pinagsama-sama ang sinumang practitioner na may bahagyang mas mapusok na pag-iisip ay hindi kayang labanan ang toksong ito. Gayunpaman, may bantay si Terence laban sa babaeng ito. Siya ay kalmado mula sa simula hanggang sa huli. Ang lahat ng mga paraan ng pang-aakit ay walang silbi sa kanya. Sa katunayan, wala siyang pakialam sa isang tulad ng Ryan. Kunin na lang ang Natalie at Nika, na magkasama kamakailan, halimbawa. Sino sa kanila ang hindi mas maganda sa kanya? Kahit na ang disfigured Minerva ay nagbigay kay Terence ng mas magandang impression kaysa sa kanya. Gayunpaman, kinailangan pa rin siyang sundan ni Terence sa ngayon at hindi siya maaaring mawala sa sitwasyong ito ng Ryan. Nagkunwari siyang masaya at nakipagtulungan, talaga. Ang galing. Hindi ko ito itatago sa misito, ngunit palagi akong nag-iisa at nalulumbay sa North Island. Ang mga babaeng magsasaka ay pambihirang buhay, at ang mga magsasaka lamang na may mga sekta at pinagmulan ang may pagkakataon na makipag-ugnayan sa kanila. Hindi ko man lang mapanaginipan na makilala ko sila, at hindi ko kayang maging partner ang mga ordinaryong babae. Misito, hindi mo lang iniligtas ang buhay ko, pero binigyan mo pa ako ng uling sa snow. Hindi ko masusuklian ang iyong dakilang kabaitan. Nang makitang nahuli na ni Terence ang pain, ang labi ni Ryan ay kurbadong pataas habang hinihimas ang pisngi ni Terence gamit ang kanyang manggas. Very good, then you should recover first. I will make arrangement for you pagdating ng panahon. Hanggat makinig ka sa akin at gawin ang sasabihin ko, ginagarantiya ko na magkakaroon ka ng kagandahan sa iyong mga bisig. Oo, papakinggan ko talaga si Misito.
Sinadya ni Terence ang masamang tingin, ang kanyang mga mata ay gumagala pataas at pababa sa kanyang katawan habang siya ay tumango. Hindi lamang ang lugar na si Ryan ay tila walang pakialam, tila nasiyahan siya dito ng husto. Pinaihip pa niya ang kanyang baywang at ipinulupot ito sa katawan ni Terence, sinadya man o hindi, bago bumaba ng sasakyan ng nakangiti. Nanlamig ang mukha ni Terence habang pinapanood siyang umalis. Hindi madaling pakitunguhan ang babaeng ito, kung tutuusin. Sinamantala niya ang pagkakataong suriin ang kanyang lakas, at isa siyang foundation paragon. Sa sumunod na 2 araw, nanatili si Terence sa kotse, pinagaling ang kanyang mga sugat at pinatatag ang kanyang lakas. Kamakailan, ang kanyang lakas ay tumaas ng paunti-unti, at medyo naging proud siya sa kanyang sarili, ngunit pagkatapos ng pakikipaglaban sa mid-or score stage master, ang mapusok na pakiramdam na iyon ay nawala, napalitan ng walang katapusang pagnanais na maging mas malakas. Ang lakas lamang ang naging pundasyon ng Sky-class island na ito. Sa 2 araw na ito, ang convoy ay ganap na umalis sa bulubundukin at kagubatan, at naging isang mataong hangganan. Sa sorpresa ni Terence, ang mga kaugalian at arkitektura dito ay lahat ay katulad ng isang sinaunang kabisera. Ito ay naiiba sa mahigpit at seryosong mga sekta sa paglilinang sa North Island. Ito ay isang maunlad na kabisera. Sa daan, lumitaw sa magkabilang panig ang lahat ng uri ng inn, tindahan, restaurant, brothel, sugal. Lahat ng secular na lugar na maiisip ng isa ay magagamit dito. Maliban dyan, may ilang malalaking pamilya, malalim na patio na nakakalat sa maingay at mataong lungsod. May malalim at tahimik na ugali sa gitna ng kaguluhan, na ikinaiinggit ng mga tao. Ito ba ang nakagama na inaasam ng lahat? Hindi maiwasan ni Terence na mamangha. Sa kanyang imahinasyon, ang maalamat na Middle Island, kung saan nagtipon ang mga nangungunang sekta, ay dapat nakatulad ng 3 pavilion ng North Island, na may mga sikat na bundok, the West Hall, walang kamatayang kuweba, at walang kamatayang tirahan sa lahat ng dako. Ngunit hindi niya inaasahan ang hindi inaasahang masaganang tagpo. Ibinigay nito sa kanya ang pakiramdam na bumalik siya sa secular na mundo. Ito ay maingay at masigla, ngunit ito ay palaging nagbibigay sa mga tao ng isang bihirang kapayapaan ng isip. Siyempre, ito ang sinaunang secular na mundo. Habang sila ay gulat na gulat, ang convoy ay nagmaneho na sa isang malalim na patio. Mula sa nakasisilaw na mga patong ng mga patio, ito ay dapat na isang bihirang malaking pamilya. Pagkababa ng sasakyan, inayos ni Terence na magkaroon ng sarili niyang guest room, ngunit walang sumalubong sa kanya. Ang mga bantay sa labas ay nakatanggap ng utos mula sa Ryan na huwag hayaang umalis si Terence nang walang pahintulot. Walang magawa, si Terence ay nakapaghintay lamang sa kanyang silid. Sa lakas niya ngayon, maihahambing siya sa isang normal na early Golden Core practitioner. Kahit na hindi mahirap tanggalin ang mga gwardya na ito, mahirap sabihin kung lalabas siya. Pagkatapos ng lahat, ito ang gitnang isla kung saan nagtitipon ang lahat ng uri ng makapangyarihang tao. Hindi siya pamilyar sa lugar, at sa lakas niya ngayon, baka hindi niya kayanin ang anumang biglaang pagbabago. Maaari rin siyang manatili dito at maghintay at makita. Kinagabihan, sa wakas dumating si Ryan. Sa pagkakataong ito, sadyang nagpalit siya ng manipis at lantad na gauze na damit. Puno ng alon ang kanyang mga galaw, at nakatago ang kanyang laman. Kaakibat ng kanyang malandi at mapang-akit na aura, patuloy niyang pinupukaw ang likas na pagnanasa ng mga lalaki. Batang bayani na si Ford, talagang tinatrato kita ngayon. Nakarating ako sa kalsada sa mga nakaraang araw, at ang aking katawan ay malagkit, kaya napunta ako upang maligo. Sana hindi ka mag-isip. Nakangiti si Rhea nang lumipat siya sa gilid ni Terence, ang kanyang nakakaakit na katawan ay dumidikit sa kanya habang ginagawa niya iyon. Masyado kang mabait, Miss Sito. Masyado ka nang maalalahanin, at sobrang kontento na ako. Natawa si Terence sa sarili, sinusubukang akitin siya sa isang ganoon. Pinapahiya niya lang ang sarili niya. Sa ibabaw, gayunpaman, si Terence ay nakikipaglaro sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning at ang kanyang paghinga ay mabilis, na ginagawa siyang parang isang tipikal na pervert.
Nagningning ang mga mata ni Ryan sa pagmamalaki habang lumalapit kay Terence na may dalang mangkok ng sopas. Young Hero Ling, grabe ang sugat mo noon, at ang paglalakbay nitong nakaraang 2 araw ay magulo. Dapat kang uminom kaagad ng isang bowl ng ginseng soup para mapunan ang iyong lakas. 4,975. Miss Ito, masyado kang mabait. I don't deserve such favor from you. Mabilis siyang nagpasalamat ni Terence. Binibigyan kita ng ginseng soup. Hindi lang para sa iyo ang pampalusog ng iyong katawan, ngunit mayroon ding mas malalim na kahulugan nito. Kumilos si Rhea na parang siya mismo ang magpapakain kay Terence habang tumatawa. Ako mismo ay nagpasya na ngayong gabi ay ang gabi ng iyong kasal sa aking alipin. Ang isang sandali ng tagsibol ay nagkakahalaga ng 1,000 ginto, kaya paanong hindi natin sasamantalahin ang oras na ito para pakainin ang ating sarili, hindi ba? Talaga. Ang galing. Salamat sa tulong mo, Miss Ito. Kumilos si Terence na parang hindi na siya makapaghintay pa habang kinuha niya ang ginseng soup gamit ang 2 kamay at humigop. Bumalik sa karaniwang mundo, si Terence ay isa ng master sa medisina. Alam niya kung ano ang nasa ginseng soup sa isang lasa, at maaari niyang suriin ang mga sangkap sa isang maliit na paghigop. Walang mali sa mangkok ng ginseng na sopas na ito. Gayunpaman, isang maliit na sangkap ang idinagdag. Ito ay walang iba kundi isang gamot na tigre at lobo na espesyal na ginagamit para sa pakikipagtalik. Ito ay katulad ng yang replenishing na gamot sa sekular na mundo. Hindi kaya gusto talaga nitong si Rhea na pumunta sa kasal kasama ang kanyang alipin. Si Terence ay mas nalilito ngayon. Akala niya ay binibigyan lang siya ng lalaki ng ilang mga benepisyo para hindi siya makagawa ng isang bagay na mali, ngunit ngayon ay talagang binibigyan siya ng gamot na ito. Ito ay masyadong kakaiba. Paano na? Masarap ba ang ginseng soup? Nag-aapoy ang mga mata ni Ryan habang nakatitig kay Terence. Hindi niya pababayaan si Terence kung hindi niya inubos ang buong baso sa harap niya. It's good. Nagpasya si Terence na sumabay sa agos at ininom ang buong bowl ng ginseng soup. Maliit na sahog lang iyon, at mapapadalisay sa kanyang katawan pagkatapos niyang inumin. Hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa lahat. Gayunpaman, pagkatapos inumin ito, si Terence ay nagkunwaring nasusunog sa pagnanasa. Ang kanyang katawan ay mainit, ang kanyang mga mata ay namumula, at siya ay humihingal ng husto habang inabot niya ang kanyang kamay upang hawakan ang Ryan. Si Ryan ay hindi umiwas, hinayaan si Terence na samantalahin siya. Ang kanyang mga labi ay yumuko na para bang nagtagumpay ang kanyang plano. Sige, batang bayani Ford, may ipapadala ako sa iyo sa silid ng kasal. Dahil doon, pumitik si Ryan sa lugar, at pumasok ang isang gwardya mula sa labas, binuhat si Terence. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang mukhang malandi na lugar na si Ryan ay napalitan ng masama at malamig. Sinabi niya sa isang alilang babae na nagtulak sa pinto at pumasok, "Munting Andy, paano ito? Naayos na ba ang lahat?" "Naayos na ang lahat. Tingnan mo naman, miss." Ang maliit na Andy ay nag-abot ng isang bagay. Ito ay isang MP4 na mukhang isang tablet. Binuksan ito ni Ryan, at ipinakita sa screen ang surveillance footage ng isang kwarto. Isang magandang babae ang nakaupo sa kwarto, at nakasuot ito ng puting damit. Para siyang diwata na gumala sa mortal na mundo, wagas at inosente. Hinangaan siya ng mga tao, ngunit hindi nila matiis na lapastanganan siya. Sok. Advanced na talaga ang mga bagay na ibinebenta ng Central Chamber of Commerce. Ito raw ang pinakamataas na teknolohiya ng sekular na mundo, at hindi ito maaaring dalhin sa ordinaryong paraan. Ang Central Chamber of Commerce lang ang makakagawa nito. Ang nasabing maliit na aparato sa pagsubaybay ay nagkakahalaga ng 10,000 espiritual na jade. Napakamahal talaga nito. Ngumisi si Ryan habang nakatingin sa babae sa screen at nag-click sa kanyang dila sa paghanga. Oo, miss, ngunit ang bagay na ito ay talagang kapaki-pakinabang. Pagdating ng oras, kailangan mo lamang ipakita ang video na ito kay Senior Brother Walker at ipaalam sa kanya na ang babaeng gusto niya ay talagang isang kalapitang mababa ang lipad.
Pagkatapos ay tiyak na mababago niya ang kanyang isip at alam kung gaano kakagaling. Nakangiting puri ng maliit na Andy. Hindi masama. Si Emph, isang katulong lamang na hindi nagkakahalaga ng isang umuto na talagang nangahas na makipagkompetensya sa batang ito para sa limelight. Tingnan natin kung hindi kita papatayin this time. Ha. Kampante namang tumawa si Ryan. Sinabi ko noon kay Senior Brother Walker na ang maid na ito, Little Milky, ay may mistress sa labas, at isa siyang B*H. Hindi naniwala si Senior Brother Walker, pero hindi ko inasahan na makakahuli kami ng tanga ng ganoon kabilis. Anyway, walang tunog sa video na ito, kaya hayaan na natin tong oras na to, mahirap na f***sake. Nagpapaliwanag sa kanilang sarili sa pamamagitan lamang ng panunood ng video. Hehe, ang talino pa naman niyang miss. Nasa harap mo na ang totoo. No choice si Senior Kuya Walker kundi maniwala. Anyway, ang virginity ng slot na yan ay nakuha na ng tanga. Bahala na. Siguradong susuko na si Kuya Walker. Tumawa din ng matamis ang maliit na Andy. Oo naman. Kung hindi ako natatakot sa hinala ni Kuya Walker, matagal ko nang pinatay ang B*H na to. Hindi ko na kailangang dumaan sa napakaraming problema at mag-aksaya ng 10,000 spiritual jade para mabili itong surveillance equipment. Galit na sabi ni Ryan. Ang 10,000 espiritual na jade ay hindi isang maliit na halaga sa sinuman. Kahit na para sa isang binibini na tulad niya, ito ay itinuturing na isang malaking kawalan. Wala na tayong magagawa. Napakatalino ni Kuya Walker. Kung walang matibay na ebidensya, hindi siya maniniwala. Pero ngayon, foolproof na. Ligtas pa rin ang plano ni Miss. Sa sobrang bait ni Miss, siguradong mahuhulog ang Senior Brother Walker sa palda mong granada, at walang makakaagaw sa kanya. Little Andy said with a flattering smile. Ikaw, babae, mahilig magsabi ng totoo. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Ryan at biglang nagsabi, nga pala, dumating na ba ang bagay na in-order ko mula sa gitnang Chamber of Commerce na makapagpapanumbalak ng katawan ng isang birhen? Hindi pa, pero hinihimok ko na sila na ipadala ito sa lalong madaling panahon. Sagot ng munting bulaklak ng taglagas. Oo, ito ay isang napakahalagang bagay. Little Andy, mas mabuting bantayan mo akong mabuti. Kung hindi, kung malaman ng senior na si Walker na hindi ako birhen, kung gayon. Ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Maging si Ryan mismo ay nakaramdam ng pagkakasala. Nakakakita ito, maliit na Andy ang naaliw sa kanya. Miss, hindi mo na kailangang mag-alala. Iyong mga kasamahang lalaki na sinasamahan tayo noon sa kasiyahan ay tahimik na na-dispose. Walang makakaalam nito. Kung talagang hindi gumana, masasabi na lang natin na napunit ito sa panahon ng paglilinang. Hindi ito dapat maging malaking bagay. Hindi ko ba madalas marinig na pinag-uusapan ito ng mga tao? Nang marinig ito, tiyak na umiling si Ryan at sinabing, hindi mangyayari iyon. Ito ay panghabang buhay na kaganapan, at hindi tayo maaaring maging pabaya. Mas mabuting maging ligtas. Kung hindi, kung sasabihin kong napunit ko ito, pupunitin mo rin ba? Nakalimutan mo na ba, girl? Kailangan mo ring pagsilbihan si Kuya Walker kasama ko. Oo, susugurin ko na sila. Miss, makatitiyak ka, hehe. Nang inisip ng maliit na Andy kung paano rin siya mananatili sa mga bisig ni Kuya Walker, bigla siyang natuwa. Ito ang matagal na niyang hiling. Agad siyang lumabas ng pinto na may magaang hakbang. Itong walang hiyang batang babae. Maganda rin ang mood ni si Tukan. Nilinggan niya ang MP4 sa kanyang kamay. Kung matagumpay niyang makuha ang puso ni Senior Brother Walker ay depende sa performance ng tao sa video. 4,996. This is the place, pwede kang pumasok mag-isa. Sa pangunguna ng guard, dumaan si Terence sa ilang courtyard bago huminto sa harap ng isang liblib na kwarto. Huminto si Terence sa kanyang paglalakad habang pinag-iisipan kung ano ang kinalalagyan ni Ryan. Kahit anong isipin niya, masyadong kakaiba ang lahat ng nangyari ngayon.
Ito ay alinman sa lugar na si Ryan ay may isang bagay na gusto niyang gawin niya, kaya't ibinigay niya muna sa kanya ang kanyang alipin upang bigyan siya ng ilang mga benepisyo ng maaga. Either may kakaiba sa kwartong nasa harapan niya, o ang tinatawag na maid ay isang halimaw, at ginagamit lang siya bilang sakripisyo. Kung hindi, hindi na kailangang bigyan siya ng gamot. Si Terence ay nagbabantay, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Itinulak niya ang pinto at pumasok sa ilalim ng relo ng guard. Gayunpaman, sa pagpasok pa lang niya sa silid, taliwas sa nakakatakot at mapanganib na eksenang inaasahan niya, walang panganib sa liblib na kwarto. Sa halip, may isang magandang babaeng nakaputi ang nakaupo sa gitna. Natigilan si Terence sa unang tingin, kilala niya itong babaeng nakaputi. Milky. Natigilan sandali si Terence bago siya tumawag ng hindi makapaniwala. Sa mahigpit na pagsasalita, sina Terence at Milky ay hindi gaanong nakikipag-ugnayan sa karaniwang mundo noon, at ang kanilang relasyon ay hindi gaanong nabuo. Gayunpaman, habang papunta sa Sky Class Island, aksidenteng nakumpirma ng dalawa ang kanilang relasyon. Hindi man sila kasing close ng iba niyang girlfriend noon, kalahating taon na ang nakalipas, at ngayong nagkita silang muli, hindi maiwasan ni Terence na maramdaman na ito ay isang buhay na ang nakalipas. Katulad din noong nakilala niya si Teresa sa pinakahilagang isla, at may kakaibang init sa kanyang puso. Ngunit sa sandaling ito, hindi napansin ni Milky ang tawag ni Terence. Nakatingin lang siya sa kisame ng walang laman ang mga mata, naliligaw sa sariling pag-iisip. Pupunta siya sa Sky Class Island na may malaking pag-asa, iniisip na ito ay magiging isang paraiso para sa mga practitioner. Hindi niya akalain na ang batas ng gubat dito ay magiging mas malupit pa kaysa sa karaniwang mundo. At ang mas masahol pa ay ang isang Sky Class Full Master na tulad niya, na kayang gawin ang anumang gusto niya sa common world, ay magiging pinakamahina dito. Matapos mateleport sa gitnang isla, halos lahat ay mas malakas kaysa sa kanya. Para naman kay Teresa, Patriarch Xuanchen, at sa iba pa na itinuturing na mga kakilala, sila ay kinuha ng hiwalay. Sa huli, dinala siya sa isang lugar na tinatawag na Snow Sword Sect. Naisip niya na siya ay magiging isang alagad dito at magsisimula sa ibaba ng hakbang-hakbang. Inihanda na niya ang kanyang sarili para dito, ngunit ang katotohanan ay mas malupit. Hindi man lang siya maihahambing sa pinakamababang antas ng mga ordinaryong disipulo. Sa halip, kinuha siya bilang isang katulong ng apo ng isang elder ng Snow Sword Sect. Ang marangal na master ng Valley, na dating isang marangal na pag-iral sa secular na mundo, ngayon ay naging isang alilang babae na nakatuon sa paglilingkod sa iba. Napilitan siyang gawin ang pinakamababa at pinakabulgar na gawain araw-araw. Ang buhay ay puno ng ups and downs. Ito ay talagang katawa-tawa. Ngunit, sa harap ng napakalupit na katotohanan, hindi man lang makalaban si Milky, wala rin siyang lakas na lumaban. Ang apo ng elder na ito ay isa ng mataas at makapangyarihang yumaong Foundation Peak Master, at isa lamang siyang hamak na Sky Class Full Master. Walang pinagkaiba sa panaginip ng isang hanggal na maalis ang anino ng lalaking ito. Sa nakalipas na 6 na buwan, paulit-ulit na ginagawa ni Milky ang manual na gawain ng tagapaglingkod. Ang tanging pag-asa niya araw-araw ay mapagsilbihan niya ng maayos ang Miss Sito at hayaan siyang magturo sa kanya ng ilang paraan upang makalusot sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Sayang lang at hindi pa siya siniseryoso nitong Miss Sito simula pa lang. Hindi lang siya naging maayos dahil dito, kundi dahil sa kanyang hitsura at ugali, labis siyang nalungkot sa kanya. Paulit-ulit siyang nakahanap ng iba't ibang dahilan para parusuhan siya. Ilang beses siyang binugbog hanggang sa matabyunan siya ng mga pasa at nakahiga sa kama, ngunit kailangan pa rin niyang magnganga ang kanyang mga ngipin at magpatuloy sa trabaho. Ang kalungkutan ay sadyang hindi maaalaala. Si Milky ay nahihirapan sa loob ng kalahating taon. Akala niya ay magpapatuloy ng ganito ang kanyang miserableng buhay. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang lihim na petsa ni Ryan sa kanyang kasintahan ay magpapabago sa kanyang buhay. Gayunpaman, hindi ito isang magandang turning point. Ang nakatatandang kapatid na si Walker, na binanggit ng Ryan, ay hindi sinasadyang natuklasan ang kanyang pag-iral. Agad siyang nabigla at na love at first sight sa kanya.
Natuklasan din niya na ang kanyang pangangatawan ay isang natural na katawan ng yelo, na napakaangkop para sa paglinang ng core heart cultivation technique ng Snow Sword Sect. Ang nakatatandang kapatid na ito na si Walker ay gustong maging kanyang kasama sa Dao at nagpasyang pakasalan siya kaagad. Bagamat ang pagbabagong ito ay parang isang bolt out of the blue in situ na mga mata ni Ryan, sa katayuan at lakas ni senior brother Walker, wala siyang magagawa kahit na ayaw niya. Maaari lamang siyang pumayag na ilagay si Milky sa ilalim ng house arrest at maghanda para sa petsa ng kasal. Mula sa pagiging mababang lingkod ni Ryan sa lugar hanggang sa pagiging kasosyo sa paglilinang ng senior brother na si Walker, ni isa sa kanila ang resulta na gusto ni Milky. Gayunpaman, nakakulong siya sa liblib na kwartong ito at hindi man lang makaalis ng pinto, kaya paano niya makokontrol ang sarili niyang kapalaran? Milky. Hindi mo ba ako naaalala? Nagulat si Terence sa kanyang kawalan ng reaksyon. Naisip niya na siya ay tulad ng Chanshua, tumanggi na kilalanin siya ng kusa. Mabilis itong lumapit sa kanya at gustong hawakan ang kamay nito. Si Milky ay nasa mapait at walang magawang estado ng pagkalito, at hanggang sa sumugod si Terence sa kanyang harapan ay napagtanto niyang may pumasok sa silid. Nanginginig ang kanyang puso, at hindi niya naisip na ang taong iyon ay si Shenjin Walker. Mabilis na bumangon si Milky at umatras ng ilang hakbang. Matapos tingnang mabuti, nalaman niyang hindi ang nakatatandang kapatid na si Walker, ngunit isang magaspang na mandirigma na hindi pa niya nakita noon. Alam pa ng mandirigmang ito ang kanyang pangalan. Sino ang nagpapasok sa kanya? Nang makita ang gulat na ekspresyon ni Milky, huminto si Terence, sa wakas ay napagtanto na siya ay nakasuot ng 1,000 silk mask. Hindi man lang niya binago ang peking boses niya, kaya binalik niya agad sa orihinal niyang boses, Milky, huwag kang matakot, ako si Terence. Ah! Nagulat si Milky nang marinig niya ito. Puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mukha, at hindi makapaniwalang sinabi niya, ikaw si Terence. Ikaw ba talaga si Terence? Totoo ito. Nakangiting ibinuka ni Terence ang kanyang mga braso. Hindi pa rin niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit hindi mahirap hulaan na ang Ryan ay maaaring makapasok anumang oras, kaya hindi niya tinanggal ang kanyang maskara. Gayunpaman, sapat na para makilala siya ni Milky. Pamilyar na boses, pamilyar na figure, pamilyar na amoy. Hindi alam ni Milky kung bakit nagbago ang hitsura ni Terence, ngunit nakilala niya ito. Ito ang Terence na iniisip niya araw at gabi. Wala talaga siyang nararamdaman para kay Terence noon, ngunit marahil ito ay dahil sa paglalakbay sa Sky Class Island, kung saan naramdaman niya ang pangangalaga at proteksyon ni Terence. Hindi pa siya na-move ng isang lalaki noon, at ngayon ay naka-attach na siya kay Terence, lalo na pagkarating niya sa Sky Class Island. Mas na-miss niya ang oras na iyon. 4,977. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay hindi na napigilan ni Milky ang kanyang emosyon at inihagis ang sarili sa mga bisig ni Terence, umiiyak. Halos araw-araw niyang sinusubukang makakuha ng impormasyon tungkol kay Terence sa nakalipas na 6 na buwan, ngunit kahit anong gawin niya, wala siyang nakuha. Walang nakakaalam kung sino si Terence. Hindi niya akalain na kapag nasa bingit na siya ng tuluyang kawalan ng pag-asa ay lilito ang manliligaw na araw at gabi niyang iniisip. Sa wakas ay muli niyang naramdaman ang mainit na yakap. Pinaglaruan siya ng kapalaran ng malupit na biro, ngunit hindi man lang siya tuluyang pinabayaan nito. Ang reaksyon ni Milky ay nahuli kay Terence. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanya nitong nakaraang 6 na buwan. Gayunpaman, bilang isang lalaki, ang kailangan lang niyang gawin sa oras na ito ay yakapin siya ng tahimik at hayaan siyang ilabas ang lahat ng kanyang mga hinaing. Marahan niyang hinawakan ang manipis na likod ni Milky at medyo nagulat. Naalala niya na medyo puno ang katawan ni Milky kanina. Sa huli, naging payat na siya pagkatapos ng ilang buwan lang na hindi siya nakita. Ang pait at sakit na ipinahayag dito ay nagparamdam sa kanya ng sakit sa puso. Inilibing sa mga bisig ni Terence, si Milky ay umiyak ng matagal bago siya dahan-daang gumaling. Tumangala siya kay Terence na may bahid ng luha sa mukha na nakalalasing sa kanya. Sige Milky,
sabihin mo sa akin, ano ang nangyari sa iyo sa nakalipas na 6 na buwan, bakit ka pa umayat ng husto? Hindi naiwasang magtanong ni Terence. Oo. Masunaring tumango si Milky at nagsimulang sabihin kay Terence ang lahat. Puno siya ng kalungkutan at mga hinaing, at kailangan niya ng makikinig. Kasabay nito, ang Ryan, na sinusubaybayan ang bawat galaw sa kwarto gamit ang kanyang MP4, ay tuwang-tuwa nang makita silang dalawa na magkayakap ng mahigpit. Bagamat may picture lang at hindi niya marinig ang pinag-uusapan ng dalawa, sa tingin niya, sapat na iyon. Ayon sa kanyang orihinal na plano, pagkatapos magdroga kay Ford, hahayaan niya itong pumasok at pipilitin si Milky pababa. Anyway, pagdating ng panahon, sasabihin niya na ito ang manliligaw ni Milky. Maniwala man o hindi si Kuya Walker, ang hilaw na kanin ay naluto na. Kaya lang niyang patayin ang mapang-asar na mag-asawang ito para mailabas ang kanyang galit. Ang lahat ng ito ay walang kinalaman sa kanya. Masasabi lang niyang nag-iisang sumingit ang kanyang kataypan at nalaman lang niya ito matapos mapanood ang surveillance video. Gayunpaman, ang eksena sa kanyang harapan ay ganap na lampas sa kanyang inaasahan. Nagyakapan talaga silang dalawa at all lovely-dovey palang pagpasok nila sa kwarto. Wala man lang bahid ng pamimilit. This time, nagkaroon pa ng foreplay. Ito ay napaka-perpekto at makatotohanan. Tulad ng inaasahan ko, ang B*H na ito ay mukhang malinis at malinis, ngunit sa katotohanan siya ay isang kalapitang mababa ang lipad. Gusto pa niya ang ganitong uri ng walang ligaw na tao, siya ay talagang slutty sa isang tiyak na antas. Talagang naglakas loob kang mag-agaw ng nakatatandang kapatid na si Walker mula sa akin, sa palagay mo ba ang isang kalapitang mababa ang lipad ay maaaring magkaroon ng isang magandang buhay? Lihim na nagmura si Rhea na may pagmamalaki. Sa kanyang anggulo, hindi niya makitang umiiyak si Milky, tanging ang dalawa lang ang nakikita niyang magkayakap ng mahigpit. Kaya naman, hindi mahalaga kung ginawa ng dalawa o hindi. Ang bahaging ito lamang ay sapat na upang patunayan na si Milky ay may ligaw na tao sa labas. Ang ganitong uri ng maruming babae, ang nakatatandang kapatid na si Walker ay hinding-hindi gugustuhin. Ang kanyang plano ay nagtagumpay, at ito ay hindi inaasahang naging maayos. Si Ryan ay biglang medyo naiinip at agad na humiling sa isang tao na tawagan ang maliit na Andy pabalik upang masimulan nila kaagad ang susunod na hakbang. Sa nakahiwalay na silid, tahimik na nakinig si Terence sa kalunos-lunos na karanasan ni Milky. Kahit siya ay nakaramdam ng mali para kay Milky. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, ang lugar na ito na si Ryan ay talagang hindi isang mabuting tao. Ngunit ngayong nandito na ako, Milky, hindi mo na kailangang matakot. Talagang ipaghihiganti kita ng 100 beses o 1,000 beses. Oo. Masayang tumango si Milky, ngunit pagkatapos ay nag-aalalang sinabi niya, nasa tuktok na siya ng foundation stage, hindi siya isang taong makakalaban natin. Malayo pa ang lalakbayin natin. Napakasaya na niya na makikita niya muli si Terence ngayon. Hindi niya gustong mawala ng buhay si Terence sa isang sandali ng simbuyo ng damdamin. Magiging trahedya iyon. Hindi natin kailangang maghintay ng matagal, ngunit kailangan nating maghanap ng angkop na pagkakataon. Walang pag-aalinlangan na umiling si Terence. Siya ay may lakas upang patayin siya, ngunit ang pinakamalaking problema ay hindi siya pamilyar sa lugar. Ano ang gagawin niya matapos siyang patayin? Kaya lang niyang alamin muna ang sitwasyon. Nga pala, Milky, nasa tuktok ka pa ng Sky Class, hindi ka pa ba nakakarating sa foundation stage? Tanong ni Terence. Hindi, wala pa akong nakikitang teknik para makalusot sa foundation building realm sa nakalipas na 6 na buwan. Wala rin akong cultivation resources, lalo pat subukang pumasok sa foundation building realm. Walang magawang sabi ni Milky. Hindi mapigilan ni Terence na makaramdam ng kirot sa kanyang puso. Maging si Randolph at si Hernan, na sumusunod sa kanya, ay nasa mga unang yugto na ng foundation. Si Milky ang pinuno ng lambak ng niebe. In terms of talent and foundation,
she was much stronger than these people, pero hanggang ngayon, hindi pa siya umabot sa foundation establishment stage. Nakakalungkot talaga na hindi mahuhulaan ang kanyang kapalaran. Ngunit ang magandang bagay ay para sa kasalukuyang Terence, ang pagkuha ng ilang foundation pills upang tulungan si Milky na makalusot ay isang piraso ng cake. Hanggat inaayos ni Milky ang kanyang kalagayan, maaari niya itong subukan anumang oras. Milky, kaya ko. Sasabihin pa lang ni Terence sa kanya ang tungkol dito nang ibinaba niya ang kanyang ulo upang makitang natutulog na si Milky sa kanyang mga bisig. Hindi siya kailanman nagkaroon ng ganoong kasarap na tulog sa lahat ng oras na siya ay nasa Tianjia Island. Sleep well and have a good dream. Paggising mo bukas, ilalayo kita dito. Marahan na tinapik ni Terence ang likod ni Milky at hinaila siya sa kanyang mga bisig, yamakap sa kanya. Sa kabilang banda, kahit na hindi nakikita ng Ryan ang karagdagang galaw ng dalawa, hindi na siya nakapagpigil. Matapos bumalik ang maliit na Andy, agad niyang hiniling sa kanya na dalhin ang video kay Senior Brother Walker at hayaan siyang mag-enjoy sa palabas. Makalipas ang 2 oras, galit na sumugod si Kuya Walker. Ang unang sinabi niya nang makita niya ang Ryan ay isang nakamamatay na tingin. Where the hell is that adulterous couple? I'm going to kill them. Senior Kuya Walker, huwag kang magalit. Hindi worth it na sirain ang katawan mo dahil sa B*H na ito. I'll take you there now. Nakaramdam ng labis na kasiyahan sa sarili, sinabi ni Ryan habang pinangungunahan ang daan, nasabi ko na sa iyo na ang B*H na ito ay may mistress sa labas, ngunit hindi ka naniwala sa akin noong una, Kuya Walker. Buti na lang at nahuli ka namin sa kama niya, kung hindi, kung talagang nalinlang ka nitong B*H na ito para maging mga kasamahan sa DAO, masisira ang reputasyon mo. Tingnan mo, ako pa rin ang pinakamahusay. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Senior Brother Walker at hindi siya umimik. Gayunpaman, ang layunin ng pagpatay na kanyang ibinubuga ay naging mas matindi. Sa sekta ng Snow Sword, siya ay itinuturing na magiging pangunahing disipulo ng sekta, at ang bawat galaw niya ay binabantayang mabuti. Katulad ng sinabi ni Ryan Sito, kung pakakasalan niya si Milky at makukulong, magiging katatawanan siya. Hindi lamang masisira ang kanyang reputasyon, maaapektuhan din ang kanyang magandang kinabukasan. 4,978. Sa kanyang mga mata, si Milky ay parang isang diwata na bumaba sa mortal na mundo. Kung hindi, sa kanyang pananaw at katayuan, hindi siya na love at first sight. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makikipagrelasyon siya sa isang magaspang at masungit na lalaki. Ito ay simpleng hindi matitiis. Kung hindi niya nakita ang totoong surveillance video, hindi siya maniniwala. Ngunit ngayon, ang tanging nasa isip niya ay ang patayin ang mapangalon niya na mag-asawang ito para mailabas ang kanyang galit. Bang! Bang! Sinipa ang pinto, at pumasok si Kuya Walker sa kwarto. Nang makitang magkayakap pa rin ang 2 tao, sa sobrang galit niya ay nag-aapoy ang mga mata. Tinuro niya si Milky at pinagalitan, B*H, aling bahagi ko, Shenjin, ang hindi maikukumpara sa bastos na lalaking ito. Hindi ko inaasahan na ang isang B*H na tulad mo ay magkakaroon ng ganoong lasa. Mabuti, napakabuti, papatayin kita ngayon. Oo, ang mga mangangalo niya ay dapat patayin. Dapat silang hiwa-hiwain. Pinaypayan ng Ryan ang apoy. Hanggang sa sandaling ito ay nagising si Milky mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog sa mga bisig ni Terence. Tumingin siya sa nagbabantang Shenjin sa pintuan at napatalon sa gulat, lumiit pabalik sa mga bisig ni Terence. Si Terence naman ay napansin na niya si Shenjin Walker bago niya sinipa ang pinto, pero kahit na ginawa niya iyon, wala siyang magagawa. Ang tanging problema na kailangan niyang isipin ngayon ay kung paano maialis dito si Milky. Ang taong ito ay hindi dapat maliitin, siya ay talagang isang maagang Jiedan stage master. Nanatiling nakabantay si Terence, ngunit malamig na sumagot, may sakit ka ba? In love kami ni Milky sa isa't isa at matagal na kaming magkakilala. Ano ang kinalaman mo sa pagsasama namin? What did you just say?
Matagal na kayong magkasama. Agad na nanlaki ang mga mata ni Shenjin sa galit, at naramdaman niyang parang may berde sa ibabaw ng ulo niya. Sa lahat ng oras na ito, naging abala siya sa paghahanda para sa kasal upang pakasalan si Milky. Nailabas pa nga niya ang kanyang mga salita, at mahirap na itong bawiin. Hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay may ganoong ligaw na tao noon pa man. Ito ay talagang nakakahiya. Nang makita ito, sumigaw si Ryan, si Milky ay aking katulong, siya ay akin. Natural, ako ang may final say sa kasal niya. Isa ka lang bastos na tao, how dare you argue with senior brother Walker here? Don't tell me sa tingin mo wala ng tao ang Snow Sword Sect na iyon at maaari tayong mabuli ng parang langgam na basurang tulad mo. Tumingin si Terence sa Ryan at malamig na ngumiti kay Shenjin, itong junior sister mo ang tunay na puta. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang natapakan ng kanyang mapang-akit na mukha. Bago ka makialam sa usapin namin ni Milky, mas mabuting alagaan mo muna ang sarili mong pamilya. Huwag kang lalabas at gumawa ng kalokohan, kung hindi, matatawa ka. Si Shenjin ay hindi nag-react, ngunit ang lugar na si Ryan ay tumalon na parang pusa na naapakan ang buntot, at itinuro kay Terence ang galit, Senior Kuya Walker, ang mabangis na lalaking ito ay naglakas loob na insultuhan ako. Tulungan mo akong patayin siya. Mag-asawang adulterous, tiyak na hindi natin sila papayagang makalabas ng buhay ngayon, kung hindi, walang mukha ang senior na si Walker. Tama si Terence tungkol sa Rhea na isang mount para sa 1,000 lalaki, hindi nakakagulat na siya ay nagpapanik ng ganito. Hulaan man o hindi ni Terence, kailangan niyang mamatay ngayon kahit anong mangyari. Kailangan niyang patayin siya kahit anong mangyari. Sa oras na ito, hindi na kailangan ni Shenjin ang sulsol ng Ryan. Nakapag-move on na siya kina Terence at Milky. Gaya nga ng sinabi ng Ryan, hindi nila maaaring pabayaan ang B***starred couple na ito ngayon. Ito ay hindi lamang para ilabas ang kanilang galit, kundi para pagtakpan din ang kanilang kahihiyan. Pagkatapos lamang nilang patayin ay magagawa nilang tapusin ang lahat at hindi ipaalam sa mga tagalabas ang tungkol sa iskandalo na ito. Tungkol naman sa kasal na na-announce na, kung talagang hindi natuloy, mahahanap lang niya ang Ryan para sisihin. Tuwang-tuwa ang babaeng ito na gawin ito. Naningkit ang mga mata ni Terence. Si Shenjin ay isang maagang gininto ang core master, at ang bawat galaw niya ay pambihira. Kung si Terence lang mag-isa, walang dapat ikabahala. Sa kanyang kasalukuyang lakas, halos hindi niya kayang labanan ang isang mid-golden core master hanggang sa punto kung saan ang magkabilang panig ay masasaktan, lalo pa ang isang maagang golden core master. Gayunpaman, ang pangunahing bagay ay nahawak niya si Milky sa kanyang mga bisig. Siya ay isang Sky Class Full Master, at kahit isang haplos lang mula sa isang Foundation Master ay sapat na para masugatan siya o mapatay man lang, lalo pa ang isang mas malakas na Early Golden Core. Kung magsisimula sila ng away dito, hindi magagarantiyahan ni Terence ang kaligtasan ni Milky. Kahit na kaya niyang patayin siya para ilabas ang galit niya, habang buhay niyang pagsisisi. Bukod dito, ito ang teritoryo ng Snow Sword Sect. Kung talagang nakapatay siya ng tao dito, hindi maiiwasang maghahanap siya ng Snow Sword Sect. Sa hinaharap, mahihirapan siyang lumipat sa gitnang isla, at baka wala na siyang mapagtatagwan. Retreat muna. Agad na nagpa siya si Terence. Sa pagharap sa agresibong pag-atake ni Shenjin, wala siyang kahit katiting na intensyon na labanan siya ng direkta. Ang kanyang katawan ay kumikislap habang siya ay sumusugod patungo sa Ryan. Medyo mabilis ang mabangis na lalaking ito, pero kailangan pa niyang mamatay. Nang makita ito, huminto sandali si Shenjin at agad na binago ang kanyang pag-atake. Sa isang iglap, inabot niya ang kanyang kamay at hamarang sa harap ng Ryan. Bagamat ang Ryan ay isa ring perpektong eksperto sa pagtatayo ng pundasyon at hindi madaling tambangan, tiyak na kulang ang babaeng ito sa aktwal na labanan. Kung hindi siya mag-iingat, malaki ang posibilidad na matatalo siya ng mas malakas kaysa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ay apo ng isang elder. Kung siya ay mahuli bilang isang hostage, si Shenjin ay matatakot na barilin ang daga dahil sa takot na masira ang mga florera.
Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang mukha ni Shenjin ay naging sobrang pangit. Ang pagkilos ni Terence sa paniningil sa Ryan ay isang mahusay na binalak na pagkukunwari upang linlangin si Shenjin. Gamit ang maliit na butas na ito, agad na binago ni Terence ang kanyang direksyon at itinulak ang kanyang butterfly microstep sa sukdulan. Binuhat niya si Milky sa kanyang likod at tumakbo palabas ng kwarto, dinaanan si Shenjin na abala sa pagprotekta sa Ryan. Yayaya. Galit na galit ako. Pinanood niya si Terence at Terence na tumakbo palabas ng pinto, at ang pakiramdam ng kanyang katalinuhan na ganap na sumabog sa kanyang harapan ay agad na nagpagalit kay Shenjin. Medyo minamaliit niya si Terence, sinasamantala ang kanyang maagang gininto ang lakas. Hindi niya akalain na si Terence ay makaka-burst out sa ganoong nakakagulat na bilis sa isang iglap kahit na hindi siya makapag-react sa oras. Kasuklam-suklam at walang hiyang scum, sa tingin mo ba makakatakas ka sa pagkakahawak ko ng ganito? Gusto kong makita kung saan ka matatakbuhan. Sumunod naman agad si Shenjin. Dahil gusto daw niyang patahimikin ang dalawa, mamamatay sila ng walang pag-aalinlangan. Kahit saan sila tumakas, hindi sila makakaligtas. Nakahiga sa likuran ni Terence, ang isip ni Milky ay nalilito pa rin habang pinapanood niya ang mga tanawin sa magkabilang panig na mabilis na gumagalaw. Gulat na gulat pa rin siya nang makita niya si Shenjin. Nang sa wakas ay nag-react siya, si Terence ay nagmamadaling lumabas ng bahay at pumunta sa isang bakanteng eskinita sa likod. 4,999. Terence, bakit hindi mo ako ibaba? Nakahiga si Milky sa likod ni Terence, ang kanyang puso ay kinakabahan at medyo nahihiya. No, the other party won't let this go. This will speed things up. Hindi man lang iniling ni Terence ang kanyang ulo habang ginagamit niya ang kanyang butterfly microstep. Kahit na may bitbit siya, mas mabilis pa rin siya kaysa kay Milky, isang sky-class full master. Bagamat ang mga hakbang ng paru-paro ay napakaganda, ang figure ni Shenjin ay sumunod sa kanya sa ilang sandali. Ang pagpapusa ng isang tao sa kanyang likod ay magkakaroon ng malaking epekto sa kanyang bilis. Bukod dito, ang kabilang partido ay isang early Jiedan stage expert na magaling sa Qinggang. Pumunta ka sa impyerno. Tumawa ng masama si Shenjin at mas bumilis pa. Agad siyang lumitaw sa likod ni Terence at naglahad ng palad sa kanila. Handa siyang patayin silang dalawa ng sabay-sabay. Gayunpaman, handa na si Terence para dito. Inipon niya si Chi sa kanyang mga daliri at ikinulong sa hita ng kanyang kalaban gamit ang kanyang banal na sentido nang hindi man lang ibinaling ang kanyang ulo. Nahuli si Shenjin at nataman. Ang puwersang daliri ay ang martial skill na ginamit ni Jiaoho para patayin si Muzi. Ito ay makapangyarihan, ngunit hindi malalim. Isang beses lang ito nakita ni Terence at madali itong pinagkadalubhasaan, binago ito sa nagngangalit na apoy na malakas na daliri. Ito ay perpekto para sa sitwasyong ito. Maaari niyang sisihin ito kay Su Jiaoho sa hinaharap. Patay na ang lalaki. Walang mapatunayan ang mga patay. Sa oras na napagtanto ng mga taong ito na may mali at nagsimulang maghinala sa kanya, nakabalik na sana siya sa North Island. F*6. Isang matinding sakit ang nagmula sa kanyang hita, at nagdilim ang mukha ni Shenjin. Nanginig ang paa niya at nahulog siya sa tambak ng basura. Pinanood niya si Terence at Terence na tumakbo palayo, hindi na nakahabol. He gritted his teeth. Itong bastos na bastos, kung alam ko lang kanina, ginamit ko na sana ang espada ko para patayin siya. Bilang isang pangunahing disipulo ng Snow Sword Sect, ang paggamit ng espada ay ang tunay na lakas ni Shenjin. Gayunpaman, may mga palatandaan ng nyebe tuwing ginagamit niya ang kanyang espada. Ito ang downtown area ng Tianjie Island, at ipinagbabawal ang labanan dito. Isa pa, naging pabaya siya at gagamitin na sana niya ang kanyang palad para tanggalin ang dalawa, ngunit sa halip ay nasugatan siya. Senior Kuya Walker, paano ka nasugatan? Si Ryan, na nakahabol mula sa likuran, ay natigilan nang makita niya si Shenjin na nakahiga sa tambak ng basura. Si Shenjin ay isang pangunahing disipulo na itinuring na isang haligi ng mga nakatataas sa Snow Sword Sect, isang marangal na Golden Core Stage expert.
In Ryan's opinion, magiging isang piraso ng cake para sa kanya ang pagpatay kina Ford at Milky. Na si Ford ay kagagaling lang mula sa kanyang malubhang pinsala at may pasa na tulad ni Milky sa kanyang likod. Masyadong obvious ang target, kakaiba kung makakatakas siya kay Shenjin. Sinong mag-aakala na talagang mabibigo siya ng husto? Wala lang. Tinambangan lang ako sa kanya. Biglang nahiya ang mukha ni Shenjin na sumagot sa madilim na tono. Nag-aalinlangan pa rin, tinulungan siya ni Rhea na tumayo mula sa lupa at tinanong, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi naman natin hahayaang tumakas ang adulterous couple na iyon, di ba? Hindi maiwasan ni Rhea na maghinala na may mga pantasya pa si Shenjin tungkol sa B*H na iyon, kaya ngayon lang siya naging maawain. Kung hindi siya makakatakas ng ganoon kadali. Pero ngayon, nasa awkward na sitwasyon siya. Si Shenjin ay may nararamdaman pa rin para kay Milky, kaya paano siya matagumpay na naging kanyang kasama sa Dow. Not to mention, talagang nabigla si Terence sa 1,000 lalaki. Kaya naman, ano man ang mangyari, kailangan niyang humanap ng paraan para patayin ang mapang-asar na mag-asawang ito bago siya maging kalmado. Kung hindi, hanggat ang dalawang taong ito ay nabubuhay pa ng isang araw, ito ay isa pang nakamamatay na panganib. Paano natin sila pakakawalan? Dapat mamatay ang pares ng B*H na ito. Bumalik tayo ngayon at magsumbong sa sekta at ilagay sila sa listahan ng mga wanted sa buong lungsod. Tingnan natin kung saan sila tatakbo. Kinagat ni Shenjin ang kanyang mga ngipin sa puot. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Ryan. Ito talaga ang gusto niya. She then asked, yes, we'll make it para hindi sila makatakas kahit may pakpak sila. Pero, anong reason ang dapat nating gamitin para mag-report? Kung sasabihin niya ang totoo, si Shenjin ay mawawala ng maraming mukha. Nag-isip siya sandali at sinabing, sabihin mo lang sa kanila na si Milky ay tumakbo kasama ang mabangis na lalaki na iyon, at bago siya tumakas, inatake niya ako. Matalino si Kuya. Sa ganitong paraan, pinagtataksilan niya ang sekta. Wala na tayong kailangang gawin, tiyak na guguluhin ng mga nakatataas ang B***-starred couple na ito. Tuwang-tuwa si Ryan. Matapos magkasundo ang dalawa ay kumilos na sila ayon sa plano. Gaya ng inaasahan, ang mga nakatataas sa Snow Sword Sect ay galit na galit matapos malaman ang tungkol sa sitwasyon. Ang pagtataksil sa sekta ay ang pinakamabigat na krimen kahit na anong kapangyarihan ito. Agad nilang pinakilos ang kapangyarihan ng buong sekta at gusto nila Terence at Milky sa buong lungsod. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang sekta na maaaring magtatag ng sarili sa gitnang isla. Kapag kumilos na ang Snow Sword Sect, magiging dumadagandong. Sa loob lamang ng kalahating oras, kumalat na sa buong lungsod ang wanted order. Nakalagay doon ang magaspang na sketch ng hitsura at ugali ng dalawang tao. Ang lalaki ay pinangalanan bilang isang magaspang na mandirigma, at ang babae ay ang katulong ng Snow Sword Sect, si Milky. Nagulat si Terence at Milky nang makita nila ang mga wanted na poster sa unahan. Hindi nila inaasahan na ganoon kabilis ang magiging reaksyon ng kabilang partido. Buti na lang at naglalakad sila sa isang bakanteng eskinita, kung hindi ay nalantad na sila. Mabilis na dinala ni Terence si Milky sa isang bakanteng eskinita at hinubad ang kanyang maskara, inilantad ang kanyang mukha. Sa pagtingin sa pamilyar na mukha ni Terence, hindi maiwasan ang mga mata ni Milky na magkaroon ng kaunting kabaitan at kahinahunan. Bagamat alam niya na ang kabilang partido ay si Terence, may pagkakaiba pa rin sa pagitan ng kakaiba at boorish na mukha at ang orihinal na hitsura ni Terence. Gayunpaman, wala siyang panahon para makaramdam ng emosyon ngayon. Gaya ng inaasahan, ang lungsod ay natatakpan ng mga wanted poster, at hindi niya maiwasang matakot. Tumingin siya kay Terence nang may kasalanan, Terence, pasensya na, kinaladkad kita dito. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ikaw ang aking maliit na wifey. Hindi ba ito binibilang? Sabi ni Terence, hinayla ang mahabang mukha. Hehe. Naaalala mo pa ito? Ibinaba ni Milky ang kanyang ulo sa kaligayahan at kahihiyan.
Ang kanyang mapuputing pisngi ay may kaakit-akit na pamumula, tulad ng isang bulaklak na nagpapalabas ng isang mature na kinang, na ginagawang hindi namamalayang hinahangaan siya ng mga tao. Maging si Terence ay hindi maiwasang mapatitig sa kanya. Nga pala, paano ka naging malakas? Maaari mo pang masugitan ng Jindan Shenjin, baka isa ka ring eksperto sa Jindan. Biglang tanong ni Milky. Sa kanyang karanasan sa nakalipas na 6 na buwan, naisip niya na ang mga taong ito mula sa secular na mundo ay nasa ilalim ng food chain pagdating nila sa Sky Class Island. Hindi niya akalain na si Terence ay lalago sa ganoong antas sa loob lamang ng kalahating taon. Maaari pa niyang masaktan ang Golden Core Masters. 4,100. Ang gayong eksperto, kahit na ilagay sa alinmang nangungunang sekta, ay tiyak na magiging opisyal na disipulo. Umiling si Terence, hindi talaga. Nasa rurok lang ako ng huling yugto ng pundasyon. Ito ay palaging nakakapaglaban ako sa mga tao sa itaas ng aking antas. Hindi tulad ng hindi mo alam ang tungkol sa mga bagay sa karaniwang mundo. Ganoon din dito. Nagulat si Milky. Ang mga salita ni Terence ay magaan, ngunit ang kahulugan sa likod ng mga ito ay hindi ganoon ka-simple. Ang karaniwang mundo at Sky Class Island ay dalawang ganap na magkaibang antas. Ang isang nangungunang pag-iral sa karaniwang mundo tulad niya ay isang langgam lamang sa ilalim ng Sky Class Island. Ang tinatawag na henyo ay batay din sa kanilang halaga. Ang isang walang katulad na henyo sa karaniwang mundo ay wala sa Sky Class Island. Maraming mga halimbawa nito. Marahil, ang mga tao lamang na tulad ni Terence, na maaaring palaging isang kakaiba sa kalikasan kahit saan man siya magpunta, ang matatawag na isang tunay na henyo. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay bumalik si Milky sa kanyang katinoan. Masaya siya para kay Terence, pero nag-aalala pa rin siya. Terence, bakit hindi ka muna umalis mag-isa? Malakas ka, at hindi ka katulad ng nasa listahan ng hinahanap. Walang darating na naghahanap ng gulo sa iyo, pero iba kung isasama mo ako. Magiging napakahirap para sa atin, at hindi tayo makakatakas. Bago pa siya makatapos ay natakpan ni Terence ang kanyang bibig gamit ang 2 daliri, seryoso ang mukha. You are my little wife. Kahit saan tayo magpunta, kahit anong delikado, hinding-hindi kita iiwan, naiintindihan mo ba? Kaya sa mga susunod na panahon, huwag kang magsabi ng mga bagay tulad ng palayain mo muna ako. Walang silbi kahit sabihin mo pa, hindi kita makikinig. Ang puso ni Milky ay uminit sa mga salita ni Terence, at ang kaligayahang hindi niya naramdaman sa mahabang panahon ay dumaloy sa kanyang puso. Muli siyang tumalon sa mga bisig ni Terence at hindi napigil ang umiyak. Hindi kailanman sinabi ni Terence ang anumang romantikong bagay, at hindi niya alam kung paano ito sasabihin. Hindi man lang niya alam kung paano pasayahin ang isang babae, ngunit sapat na ang isang maaasahan at responsableng lalaki para patayin ang lahat ng romantikong bulaklak ng bundok at mangako. Habang nakayakap si Milky, sinabi ni Terence, "Tara na. Hahanap muna kami ng matutuluyan." Sa kasalukuyang sitwasyon, imposibleng makatakas si Nakajima kasama si Milky. Ang tanging paraan ay ang humanap muna ng ligtas at maaasahang lugar na matutuluyan, at pagkatapos ay humanap ng paraan upang lisanin ang lugar na ito pagkatapos na umihip ang hangin. Matapos pahigain si Milky sa kanyang likod at ibaba ang kanyang ulo upang takpan ang kanyang mukha, pinangunahan ni Terence ang daan palabas ng eskinita. Sa pangunahing kalye, lahat ng uri ng tao ay dumarating at umaalis, at mayroong mga espesyal na notice board halos bawat daang talampakan, na natatakpan ng lahat ng uri ng mga abiso ng mga sekta, kabilang ang wanted order para kay Terence at Milky. Sa kabutihang palad, si Terence ay nasa kanyang tunay na anyo, at si Milky ay hindi nagpakita ng kanyang mukha, kaya walang sino man ang maghahinala sa kanilang dalawa sa ilang sandali. Matapos madaanan ang 2 kalye, sa wakas ay natagpuan ni Terence ang lugar. Sa harap niya ay isang ordinaryong gusaling may 3 palapag, ngunit sa abalang kalyeng ito, ang 5 elementong Chamber of Commerce, ang kanyang destinasyon.
Bumalik sa North Island, partikular na sinabi sa kanya ni Melvin na kung siya ay aksidenteng mapunta sa gitnang isla, maaari niyang hanapin ang assistant manager na si Collins ng 5 elementong Chamber of Commerce sa ilalim ng PhilHall ng gitnang isla para sa tulong. Ito ay orihinal na pag-iingat lamang, ngunit sino ang nakakaalam na ito ay magiging kapaki-pakinabang ngayon ito ay ang tanging nakakaligtas na straw na maaaring makuha ni Terence. Hindi pa niya nakilala ang manager na ito, at hindi niya alam kung anong klaseng tao siya. Hindi niya alam kung handa ba siyang tulungan siya, o kung matutulungan niya siya, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Kung tutuusin, hindi siya pamilyar sa lugar na ito. Si Teresa ay nasa PhilHall, ngunit ang kanyang katayuan at lakas ay malayo sa sapat upang protektahan silang dalawa. Ayaw ni Terence na masangkot siya sa anumang bagay bago niya malutas ang problema. Para naman sa master na si Liju, na hindi pa niya nakilala, magagawa niya ang anumang gusto niya kung makuha niya ang pag-aproba nito. Sa kasamaang palad, ang Elixir God na ito ay isang misteryo, at maging ang mga tao mula sa Nakajima Elixir Hall ay hindi siya madaling makita, lalo pa si Terence, nakara-rating lang. Walang magawa, umaasa lang si Terence sa assistant manager na ito na si Collins. Ang mga ibon ng isang balahibo ay nagsasama-sama, at sa tapat na karakter ni Melvin, isang kaibigan na iginagalang niya ng husto ay hindi dapat ang uri ng tao na makakalimutan ang kanyang mga kaibigan para kumita. Bitbit si Milky sa kanyang likod, hindi nagatubili si Terence at pumasok sa 5 elemento ng Chamber of Commerce. Pagkalapit sa kanya ng waiter, sabi niya, "Please, I'm looking for Assistant Manager Collins." Taas-baba ang tingin sa kanya ng shop assistant, tapos nakita niya may karge siyang babae sa likod niya. Hindi naman siya nag-alinlangan at tumango, "Oh, nandito ka para makita ang assistant manager na si Collins. Dadalhin kita doon." Ang assistant manager na ito na si Collins ay disipulo ni Zhang Liju sa pangalan, at ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay Katanji Tangi. Walang katapusang batis ng mga taong pumunta sa kanya, halos gawing kalahating klinika ang lugar na ito, at sanay na ang mga tauhan. Bagamat may mga taong nagreklamo tungkol dito ng pribado, hindi sila nang ahas na ipakita ito. Kahit na ang tunay na tindera, na may suporta ni Donnie, ang Deputy Hallmaster ng Nakajima PhilHall, ay hindi kailanman nang ahas na gumawa ng anuman sa Deputy Shopkeeper na ito na si Collins. Nasa likod ng kalaban ng super god na si Zhang Liju, maging si Donnie ay kailangang iyuko ang ulo sa kanya. Upang makahanap ng problema sa kanya sa 5 elemento ng Chamber of Commerce, hindi ba ang panliligaw na kamatayan? Sinundan nila ang manggagawa sa isang tahimik na silid sa ikalawang palapag, at umalis ang manggagawa pagkatapos sabihin sa kanila na maghintay sandali. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang nasa edad 40 o 50 anyos. Hindi alam ni Terence ang kanyang tunay na edad, ngunit ang unang impresyon na ibinigay niya kay Terence ay ang lalaking ito ay may matatag at mature na hangin tungkol sa kanya. Lahat ito ay nabuo sa paglipas ng mga taon. "Halika, mangyaring magkaroon ng isang upuan. Ako si Jonas Collins. Dito ba kayo upang makakita ng doktor?" May maamong ngiti sa mukha ang taong iyon. Ang puso ng isang doktor ay parang sa isang magulang. Kahit na siya ay isang negosyante, siya ay isang tunay na doktor. Naramdaman din niya ang pagtulong sa mundo at pagliligtas ng mga tao. Kung hindi dahil dito, hindi niya magagawang maging disipulo ni Zhang Liju. Hindi siya nagsinungaling sa harap ng totoong tao, at walang ibang tao sa paligid, kaya sinabi ni Terence, "Pasensya na, ngunit wala ako rito upang maghanap ng medikal na paggamot. Mayroon akong ibang kahilingan." "Oh, anong ibig mong sabihin?" Bahagyang natigilan si Jonas. Bilang deputy manager ng 5 elementong Chamber of Commerce, bihira niyang personal na isangkot ang kanyang sarili sa mga usapin ng negosyo. Sa halip, mas madalas niyang pinakitunguhan at iniligtas ang mga tao. Ang mga pumunta sa kanya ay pawang para sa pagpapagamot at kakaunti pang mga bagay. "Ako si Terence, isang kaibigan ni Elder Melvin." Sabi ni Terence, diretso sa punto. "Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master."